8:00 ng gabi. Tahimik na ang bahay ni Liza. Pero siya, gising na gising. Nakaupo sa gilid ng kama. Hawak ang cellphone. Kinakabahan. May text message ulit. Ma'am, okay na po ba pambayad nyo? Kailangan ko na po kasi. Ang tagal na po niyan. Napatigil siya. Napabuntong hininga. Hindi naman malaki ang utang. Pero bakit parang ang bigat sa dibdib? Bakit parang kahit kakasahod lang, ubos na agad? At bakit ba, tuwing may naniningil, parang gusto na lang niyang mag-offline, mag-silent mode, magtago sa mundo? Ganito araw-araw. Ganito linggo-linggo. Hanggang isang gabi, sinabi niya sa sarili, hindi na pwedeng ganito. Hindi ko gustong mabuhay na lagi akong may tinatakasan. Takas sa collectors. Takas sa obligations. Takas sa sarili ko. And that night changed everything. Bakit ko kinuwento yun, Bes? Kasi baka ikaw si Liza. O baka naging Liza ka na minsan. O baka ngayon mismo, habang pinapakinggan mo to, iniisip mo yung isang utang na hindi mo pa nababayaran. And hey, huwag ka mahiya. Hindi ka nag-iisa. At hindi masamang tao ang may utang. It happens. Pero tutulungan kitang makita kung bakit kailangan mo itong harapin agad at huwag patagalin. Kasi Bes, mas malaki ang binabayaran mo kesa sa akala mo. Hindi lang pera ang kapalit, kundi peace of mind, emotional freedom, respeto sa sarili, future mo. At kung handa ka na, tara, usap tayo ng malalim. Bes, bakit nga ba kailangan isettle ang utang as soon as possible? Una, utang is a mental tenant. Nakatira siya sa utak mo 24/7. Kahit hindi ka pa sinisingil, kahit hindi ka pa due, kahit nagre-relax ka, parang may maliit na boses sa likod ng isip mo. Uy, may utang ka pa. And alam mo ang masama? Hindi lang stress ang dala nun. Nabubura ang focus mo. Nanghihina ang confidence mo. Napipigilan kang gumawa ng future plans kasi alam mong may kulang pa. Kaya ang unang dahilan kung bakit kailangan mo siyang bayaran agad ay simple. Kailangan mong makalaya. Hindi ka nagpapakahirap sa trabaho para mabuhay sa kaba at hiya. Nagtatrabaho ka para may peace of mind. May ihahandang pagkain sa lamesa, may pambayad ng kuryente, pampaaral sa anak, pangkalusugan, o pang-travel. Ngayon, kung hinahabol ka ng mga utang, hindi matatahimik ang buhay mo. Kaya importante na harapin ang mga ito as soon as possible. Pangalawa, ang utang lumalaki, mas mabilis pa kesa sa akala mo. Huwag mong deadmahin ang interest. Kahit akala mo maliit lang yan, mabilis tumaas yan. Habang tumatagal, mas lumalaki ang binabayaran mo. Mas humihirap siyang tapusin at mas tumatagal ka sa cycle na yan. Think of it this way. Kung may maliit kang sugat, madali siyang gamutin. Pero pag iniwan mo, lumalala. Ganun ang utang. At mas masakit pa pag hinayaan. Pangatlo, utang limits your options. Hindi ka kaagad makakapag-save. Hindi ka makakapag-invest. Hindi ka makakapag-start ng side hustle. Hindi ka makakabili ng gusto mo. Hindi ka makaka-level up sa buhay. Kasi lahat ng pera mo, dumadaan muna sa butas ng utang bago makarating sa'yo. Kasama ba talaga sa pangarap mo ang pagdededicate ng sahod mo sa interest buwan-buwan? Hindi, di ba? Kaya hindi biro ang utang. Imbes makapag-focus ka sa ibang financial goals, natutuon ang time and energy mo rito. Tanda mo ba ang mga panahong wala ka pang utang? Di ba mas masarap? Mas kampante? Mas magagawa mo mga bagay na gusto mo? Pang-apat, ito yung madalas hindi sinasabi sa content online. Ang utang, nakakasira ng self-worth. Hindi dahil may utang ka, pero dahil tuwing hindi mo ito hinaharap, unti-unti mong iniisip na baka wala kang kontrol sa buhay mo. Pero best, you do. And reclaiming control starts with this one thing. Harapin mo siya at tutulungan kita. Ngayon,
Paano mo ito sisimulang isettle? Step by step tayo ha. Hindi mabigat, hindi overwhelming. Gentle, practical, realistic. Una, i-list mo lahat. Lahat-lahat. Walang tinatago, walang, saka ko na yan. Walang, hindi naman ako sinisingil. Kung may utang ka, kasama siya sa listahan. Dahil hindi mo kayang labanan ng kalaban na hindi mo nakikita. Lagyan mo ng amount, interest, due date, pinanghiraman. Pag nakita mo lahat in one place, mas madali mo siyang ma-strategize. Pangalawa, identify the highest interest. Ito ang uunahin. Ito ang tunay na kalaban. Ito ang nagpapalaki ng stress mo. Kung kaya mong dayaran agad, go. Kung hindi, babayaran mo siya consistently. Kahit maliit, basta tuloy-tuloy. Pangatlo, set a non-negotiable monthly payment. Halimbawa, 20K ang sahod mo. Gawin mong 3K to 5K ang utang payment budget. Hindi pwedeng galawin, hindi pwedeng iurong. Hindi pwedeng i-adjust depende sa mood. Automatic. Para siyang bill. Para siyang renta. Para siyang oxygen tank, di pwedeng wala. Kasi bes, consistency kills debt. Yung tuloy-tuloy. At mararamdaman mo habang nababawasan, lumalakas ka rin. Pang-apat, ayusin ang lifestyle mo habang nagbabayad. Hindi ko sinasabing tipilin mo ang sarili mo ng sobra, pero maging realistic ka. Kung ang budget mo ay 15K for the month, huwag kang gumastos ng 16K. Kasi guess what? Yung 1K na kulang, magiging utang ulit. At ayaw mo nang bumalik doon. Live within your means. Tiyaga mo na ngayon para gumaan bukas. Hindi mo kailangan magpaka-fancy para lang magmukhang okay. Mas masarap ang simple, pero may peace of mind. Mas masaya ang mababa ang gastos, pero mataas ang seguridad. Mas nakakatulog ka ng mahimbing pag walang naniningil sa'yo. Panglima, celebrate every small win. Kahit 500 pesos lang ang nabawas mo this month, progress yan. Kahit isang kolektor ang hindi na tumatawag, victory yan. Kahit isang utang pa lang ang natatapos, breakthrough yan. Hindi minamadali ang healing, hindi rin minamadali ang pag-ahon. Pero basta tuloy-tuloy ka, siguradong makakaahon at giginhawa ka din. Bes, gusto kong tandaan mo to. Being debt-free is not about being rich. It's about being calm. Yung pagkagising mo, wala kang kaba. Yung pag-uwi mo, wala kang iniiwasan. Yung sahod mo, sa'yo na talaga. Hindi sa kung ano-anong lending yan or sino-sinong pinagkakautangan mo. Sa'yo na lang yan. Sahod mo, desisyon mo, future mo. And you deserve that life. A life where you breathe freely, sleep peacefully, spend thoughtfully, and grow steadily. Kaya kung handa ka ng maging mas magaan, handa ka ng maging mas malaya, handa ka ng hindi takasan ng due date, dito tayo magsisimula. Tapusin atin yan, bes. Kaya mo yan. At andito ako, hindi kita iiwan sa journey mo. Like, follow, subscribe, at mag-comment kung anong utang challenge ang gusto mong pag-usapan natin next week. Promise, sabay tayong aangat.